Mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tahasang itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago umalis patungong Vietnam. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Vice President Sara Duterte nilinaw na wala siyang kinalaman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You are lazy and you lack compassion because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kailanman napabilang sa drug watch list ayon sa PDEA. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte. Mga hakbang na may kaugnayan sa People's Initiative itinigil na ng Commission on Elections. The Commission en banc, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Grupong Pirma, inaming humingi ng tulong at nakipagpulong sa ilang congressmen sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa signature campaign para sa People's Initiative. Ilang testigo, isiniwalat ang umano'y bayaran at paggamit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the okay time. Okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla. House Speaker Martin Romualdez nakiusap sa pinsang si Senador Amy Marcos na tigilan na ang pakikipagbangayan sa kanya. Rice trade, South China Sea incident prevention, maritime cooperation, kabilang sa mahalagang nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Biniling supersonic missile ng Pilipinas sa India, darating na sa bansa sa Marso. Ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost thrice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabay silang magpa-drug test sa harap ng taong bayan. Paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, ipinasusulong ng former president. It is for him to sit in the Luneta Park,
magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is proved. Mag-independent tayo, kung kayo, ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi, walang nangyari sa Pilipinas. Relasyon kay Vice President Sara Duterte nananatiling maganda ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uniteam nananatili. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. I think so. I believe so. Because if you remember, Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. 7 miyembro ng Ampuan Criminal Gang hawak na ng Philippine National Police. Mga lider patuloy na hinahanap. Naglunsad po sila ng police operation to enforce po yung warrants of arrest against kay Edito Ampuan and other members of the Ampuan group who are listed as gun for hire groups. Member din po sila ng mga criminal gangs at matagal na po itong tinutugis ng PNP. Kasunduan ng Pilipinas at Vietnam Coast Guard kaugnay ng pagbuo ng Joint Committee para protektahan ang interes sa South China Sea, hindi nakikitang dahilan ng PCG para tumaas ang tensyon sa China. Ang hangarin natin ay magkaroon ng kaayusan dyan sa West Philippine Sea. Maging sino mang bansa yung involved, dapat po ay sumusunod sa international rule-based order, kung ano yung naayon sa batas, at nagtataas ng kalinga para po sa marine environment. So yun ang pinipilit nating iangat at pinipilit nating gampanan at iugnay sa ating mga kasamang bansa dyan sa pangunguna nga ng Vietnam sa ngayon. At hindi naman siguro ito dapat maging dahilan o maging issue ng China laban sa Pilipinas at Vietnam. Vice President Sara Duterte, hinamon ang mga umaakusa sa kanya ng pagkakasangkot sa Oplan Tokhang na magsampa ng kasong murder sa kahit anong korte sa Pilipinas. Umano'y kaugnayan ni VP Sara sa Oplan Tokhang na ispaimbestigahan sa Kamara. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Gulo sa politika, maaaring makaapekto sa ekonomiya kung magpapatuloy pa ayon sa NEDA. Any country that has political instability will hurt its economy. Ilang empleyado ng Senado nagprotesta bilang pagtutol sa charter change. Subcommittee na didinig sa resolution of both houses number 6, walang tatalakaying political amendments. Nananawagan po kami na ipasa ang mga batas na nagtataas ng sahod ng mga empleyado, hindi lang sa pamahalaan, ngayon din sa private sector. Alam ko po na dahil sa charter change na isinusulong sa People's Initiative, marami sa ating mga Senate employees ang nag-alala. Kick-off ng voter registration para sa 2025 midterm election, isasagawa ng COMELEC sa Kalayaan Island sa February 12. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Tatandaan natin at ang Kalayaan ay isang munisipyo ng probinsya ng Palawan. Bilang ng identity theft sa Pilipinas, nagkaroon ng pagtaas. Publiko, pinag-iingat ngayon ng PNP sa love scam. Some, maybe, they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang malamig ang panahon nila during February. Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 5. Mga pasahero at motorista stranded sa matinding pagbaha sa Carmen, Davao del Norte. Tara, tip. Daw na tip.
Nag-down din ba? Ay, ginuto, hala. Sunod-sunod yung mga pangyayari, humihingi po kami talaga ng tulong dito sa lalawigan ng Davao Oriental because almost everybody, almost all families are affected now here in the province of Davao Oriental, especially sa sektor ng agrikultura, sa livelihood namin dito, and yung malaking pinsala talaga yung mga infrastructure facilities namin dito sa probinsya sa Davao Oriental. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ipina-abolish ni United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion Irene Khan. NTF-ELCAC was established about 6 years ago in a different context. It is outdated. Coupon kapalit ng ayuda inialok umano sa ilang barangay sa Davao City kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sinasabing pasimuno ng signature drive isiniwalat sa pagdinig ng Senado. Sa opisina, nagsabi yung aking administrative officer na mayroong advisory ang Office of the City Mayor na itong signature campaign ng People's Initiative. In fact, yung naipresenta ni Governor Edwin Hubahib sa slides kanina, galing po sa aking opisina yon. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AEC. Sino ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bentaryak po. Itong si Bentaryak, boss ninyo, parang district coordinator ng PTA. Yes, ma'am. Okay. At mga grupong tutol sa charter change magsasagawa ng pagkilos kontra Chacha sa February 25. In fact, magkakaroon ng No to Charter Change Coalition action. Magkakaroon po ng mobilization sa February 25.